12 bus ng Victory Liner sa loob ng motor pool ng kumpanya sa Barangay Estrada, Capas, Tarlac ang sinunog ng mga armadong kalalakihan pasado alas 8 ng gabi nitong linggo. Ang mga bus na sinunog ay kasalukuyang isinasailalim umano sa pagkukumpuni. Ayon kay Senior Superintendent Alfred Corpus, PNP Provincial Director ng Tarlac, 7 kalalakihan ang pumasok sa loob ng compound ng Victory Liner Motor Pool at agad din isaarmahan ang 4 na gwardya. Kinuha rin umano ng mga sospek ang ilang kagamitan sa compound gaya ng 3 9mm na kalibre ng baril at cellphone ng gwardya. Bago umalis ay nagpaputok pa umano ng 3 ulit ang mga rebelde kung saan ay nasugatan sa kanang kamay ang security guard na si Rizal D. Viray. Nagpaliwanag si Corpus na hindi kaagad nakaresponde ang mga otoridad at umabot pa sa maraming busang nasunog dahil hindi nakaporma ang mga gwardya sa biglang pag-atake ng mga sospek. Isolated din aniya ang compound at ang likurang bahagi ng motor pool ay palayan pa. Lumalabas sa investigasyon na ang mga sospek ay umakyat umano sa western portion ng malaking compound sa pamamagitan ng bakod at gumamit ng hagdan. Isa namang gwardya na nasa kanang bahagi ng compound na nakapag-text sa Chief of Police ng Capas upang ipaabot ang insidente. Ayon sa PNP, gasolina umano ang ginamit sa panununog ng mga bus at storage room ng motor pool. Ayon sa source ng CLTV News, noong nakaraang taon ay nakatanggap ng extortion letter ang naturang kumpanya kung saan sinunog din ang 2 bus sa compound ng motor pool ng Victory Liner. Sinigundahan naman ito ni AFP Northern Luzon Command Chief Major General Jesse Deliosa. Ayon kay Deliosa, ang insidenteng kagagawan umano ng NPA ay isang uri ng economic sabotage. Pero ayon sa PNP, kabilang sa mga tinitignang anggulo ng kapulisan ang labor dispute sa pagitan ng management at labor union ng Victory Liner. That is another angle that we are looking into because I was told that there is an ongoing CBA dito sa Victory Liner sa company, and we're looking into that also. Right now, doon muna lang kami sa facts kasi we still have to gather all the yung mga evidences that we can gather. What we have right now is that more or less 7 armed men entered the compound. They started burning yung mga buses na under repair. Ayon kay Corpus, hindi pa umano malinaw ang anggulo ng umano'y extortion na kinasasangkutan ng mga NPA. Pero ito na raw ang 3 beses na may naganap na panununog ng bus sa loob ng motor pool. Patuloy pa ang investigasyon at pangangalap ng ebidensya ng scene of the crime operatives sa lugar. Ako si Don Soyong nag-uulat para sa CLTV 36 Balitaan.